Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang hukbo. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y nag-utos at tayo'y nangalikha. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matanda at mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit. Kaya purihin ninyo ang Panginoon. Magsiawit tayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ang maaamo. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Kaya purihin ng bawat bagay na may hininga ang ating Panginoon sa pagkakataong ito, mga minamahal kong mga kapatid. Sama-sama nating purihin, luwalhatiin ang walang hanggang pangalan po ng ating Panginoon. Isang mabuting pagkakataon ang muling ibiniyaya sa atin ng dakilang may kapal, na sa pamamagitan po ng ganitong mga pagkakataon doon ay lubos na nadadama natin ang kanyang presensya, ang kapayapaang nagmumula sa Diyos, sapagkat ang paglilingkod sa ating Panginoon ang masasabi natin, ito ang kanlungan natin bilang mga mananampalataya ng Diyos, sapagkat sa dami ng mga kapighatian na ating nararanasan sa buhay na ito, mga kalumbayan, nandiyan ang karamdaman, mga bagay na maaaring maging sanhi upang ang isang lingkod manghina ang loob, tatapwat. Salamat sa ganitong mga pagkakataon, sapagkat dito ay nagkakaroon tayo ng lubos na kapayapaan sa panahon na tayo ay nagsasalo-salo sa pamamagitan po ng kanyang mga banal na katwiran. Kaya ang bagay na ito, mga kapatid, gaya nga ng ating laging naririnig at paalaala sa tuwina, ito po ang pinakaseryosong larangan na ating pong pinasok sa ating buhay, sa makatwid ang maging lingkod ng ating Panginoon. Kaya't hinikayat ko po kayo, mga kapatid, na sana'y italaga natin lubos ang ating sarili at bagay na hiningi sa atin ng Diyos na maibalik natin sa Kanya, na ibigay ang pinakamataas na uri ng pagpaparangal, paglilingkod. Sa ganitong paraan, masamba natin siya sa ganda ng kabanalan. Alam ko, mga kapatid, at alam ng Diyos, marami tayong dinadala sa buhay na ito. Ngunit hilingin natin ang kanyang awa at habag na sana'y pansamantalang ipalimot ng Diyos ang ating mga alalahanin sa buhay na ito. Hindi palagan natin sa ating sarili na maibigay sa Diyos lahat ng kapurihan, ang karangalan. Ako'y naniniwalang lubos na tayo pong lahat ay nakatalaga na upang sambahin ng Diyos. Hindi kahit po kayo na tayo po magukol ng isang maitim panalangin. Manalangin po tayo. Panginoon po na aming Diyos, Amang banal na lubang dakila at makapangyarihan sa lahat, Ikaw po na sinubuo, sandigan ng aming buhay, ng aming mga pananampalataya. Diyos na nag-ingat, nagpala, at naglagay sa amin sa dakilang kapalarang ito na maging bahagi po ng paglilingkod sa iyong santong pangalan. Ama, pagindapatin mo sana ang bawat isa sa amin, kundi alalahanin mo ang aming pinakananasa sa buhay na ito. Ang ikaw ay aming magantihan at masuklihan sa lahat ng kabutihang ipinagkaloob mo sa amin. Ikaw ay aming pinasasalamatan, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig at habag na inukol sa amin. Ikaw ay aming sinasamba sa pamamagitan po ng iyong Espiritu at ng iyong mga katotohanan. Kaya dahil dito, pagindapatin mo ang bawat isa sa amin. Lalo tigit, hinihiling namin, O Diyos,
na sana'y likhaan mo kami ng isang malinis na puso sa pagkakataong ito, ng tintimang kalooban at matalas na pakikinig sa panahon na aming pinag-aaralan ng iyong mga katwiran. Payagan mo, O Diyos, na maghari sa amin ang iyong kapayapaan upang kung magkagayon ang iyong mga banal na pagtuturo ay magkaroon ng kapangyarihan sa aming buhay upang kung saan mang kami naroroon, maging matatag kami sa pagharap sa mga hamon ng buhay, maging matatag kami upang makaiwas sa iba't ibang uri ng tukso at lalo higit, maipagwagi namin, O Diyos, ang aming mga taglay na kaluluwa. Kaya dahil dito umaasa kami, Ama, na iyong pagpapalain ang iyong mga anak, pagpapalain at iingatan mo ang iyong mga lingkod mula sa malalayong bansa at dapat pagpalain mo, maging ang aming matandang kapatid na inilagay mo upang pangunahan ang iyong bayan sa huling panahon, katuwang ang kanyang mga kasama sa gawain sa ganitong paraan, O Diyos. Maakay ang iyong bayan sa huling panahon sa pagkakaisa, sa pananampalataya at sa pag-ibig, sama-sama naming marating ang kasakdalan ng paglilingkod sa ikapagmamana po namin ng pangakong buhay na walang hanggan. Datapwat kung ang pagsanhi po ng hindi mo pagdinig ay bunga ng marami naming naging pagkukulang, alam-alam po sa kabanalan na aming gagawin sa pagkakataon ito, mahabag ko po sanang ipatawad ang lahat po ng nagawa naming mga pagkakasala. Ang lahat ng ito ay buong kababaang loob na aming pong hinihiling lakip ang iyong pamamatnubay sa aliping kakasangkapanin sa pangalan po ni Jesus. Ikaw po na aming Diyos at nag-iisa naming tagapagligtas. Amen. Lumalapit kami sa'yo, sa iyong harapan, taglay ay kagalakan, ang pagsamba inaalay sa iyo.
Sa pagkakataong ito mga kapatid ay muli ay binabati ko po kayo ng kapayapaan at muli ay aking pong ibinabati sa inyo ang aking pangangamusta. Palibasa ay matagal din po akong hindi nakapaglingkod sa inyo. Muli, hayaan nyo pakilala ko muli ang aking sarili. Ako nga po pala ang kapatid na Peter Mangayan, isa po sa mga ngaral sa iglesia, sa rehiyon po ng Rizal. Kagalakan ko po na sa tulong at awa ng Panginoon, kayo po ay muli kong mapaglingkuran. Gaya nga po ng lagi naming dalangin bilang mga mangaral na inilagay upang mangalaga po sa inyo ang pangihiling namin at laging dalangin na sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Kagaya natin na pong natakuhin ang pag-aaral ng mga salita at katwiran ng ating Panginoon. Ang pamagat po na paksa natin kung pag-aaralan ay paksang Pangwebes na may petsang Oktubre 8, taong kasalukuyan o 2015. Ang pamagat po ay ang pagkakaroon ng lindol sa lupa. Ito pong daigdig na ating pong ginagalawan mga kapatid. Alam naman po natin na maraming mga tao ang sadyang nababahala na sa mga pangyayari na nangyayari po dito po sa ibabaw ng sanlibutan dahil ang ating pong pagmamasdan na ang takbo ng mundo, ating kapaligiran ay magkaiba po ang kalagayan ng mundo noon sa mundo ngayon na atin na pong nasasaksihan. Gaya ng iba na pilit na gustong ipreserba o pangalagaan ang daigdig na ito na atin pong tinitirahan sa paniniwala na maraming tao na magkakaroon sa kanilang paniniwala na magkakaroon ng hangganan ang daigdig na ito kung hindi iingatan ng sangkatauhan. Datapwat, sadyang may mga pangyayari pa rin sa sanlibutan ito na bagamat tayo, dahil sa dulong ng tao malayo na ang narating ng technology, may mga pangyayari sa buhay niya ito na iba't ibang uri, gaya ng mga kalamidad o yung masasabi natin yung catastrophe. Pagka sinabi yung catastrophe, ito po yung mga great, malalaking sakuna na nagiging cause na pagkitin ng maraming buhay, gaya nga po ng paksa na ating pag-aaralan ang tinatawag na lindol. At sa iba't ibang talaan, ng malalakas na lindol na tumama na dito sa daigdig, ang masasabing pinakamalakas na yung nangyari po sa Southern Chile, yung pinakamalakas noong 1960. Nung di po ako nagkakamali, ang namatay doon ay halos 100,000 mga kapatid, na umabot ng magnitude 9.5. Ang pumangalawa nga dyan, ang isa sa malalakas mga kapatid, yung tumamang lindol dito sa Indian Ocean mga kapatid. Yung pagyanig na yun kakaiba dahil nangyari yon sa tinatawag na under sea, na pagyanig sa ilalim ng dagat. Naging cause yun ng iba't ibang catastrophe, gaya ng sinasabing malalakas na tsunami, malalakas na wave na alon ng dagat na nag-cause ng maraming buhay na nasawi, particularly dito po sa Thailand, kung natatandaan nyo noong December 26, 2004, na balitang-balita yun at nagimbal ang buong sangkatauhan dahil sa mga pangyayari niyan. Subalit, gaya nga po ng paliwanag ng banal na kasulatan, bakit nga ba nagkakaroon ng lindol? Ayon sa paliwanag ng science o ng siyensya, ano nga ba ang sinasabing lindol? Sabi dito, ayon sa American edition ng encyclopedia, an earthquake is caused by a sudden movement or shock inside the rock of the earth. Ayon naman sa concise Oxford Dictionary 10th edition, sabi doon, a sudden violent shaking of the ground as a result of movements within the earth's crust. Kasi po, itong mundo natin, mga kapatid, wala pong pinag-iwan sa itlog. Kapag hinati mo siya, yung yellow, yun po yung tinatawag na pinaka-inner core.
Yung pinakagitna, mainit na bato po yun, na napapaligiran ng magma o ng mga tunaw na bato. Napakainit ng mga kapatid. Nakikita po yun kapag nagkakaroon ng mga volcanic eruption. Tayo po ay nasa surface ng Earth na buhay, ngunit yung ilalim po na ating kinatatayuan, tinatawag po yun na crust. Yun po ay mga bato, no, malalaking bato na kapag nagkaroon po ng sudden shock o yung tinatawag na tremble, pag nagkaroon po ng sinasabing vibration, ay umuuga po ang ibabaw ng lupa. At ang masakit na magiging effect nito, nakakatakot, yung magkaroon ng sinasabing malalakas o matataas na alon na tinatawag na tsunami. Subalit, kung ating aalamin ang paliwanag ng Biblia, bago ito napag-aralan ng sangkatauhan ng mga scientists, no? Meron kasi silang na-invento na isang aparato na kung tawagin ay seismograph. Yung seismograph, ito po yung machine na hindi na kayang i-predict ang sinasabing lindol, pero may kakayanan siya na sukatin kung gaano kalakas ang impact o shock wave ng isang tinatawag na lindol, na tawag ng seismograph. So, kaya tayo sa Biblia, ay malawag ng sinabi, no, na kung ano ang mga pangyayari meron kapag nagkakaroon ng pagyanig sa lupa o ng tinatawag na lindol. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan dito po sa Isaias Kapitulo 24, ang talatay 18 po, patuloy hanggang 20. Sabi, at mangyayari na siyang tumatakas sa kakilakilabot na kaingay, ay mahuhulog sa hukay, at siyang sumasampa mula sa gitna ng hukay ay mahuhuli sa silo, sapagkat ang mga dungawan sa itaas ay nangabuksan, at ang mga patibayan ng lupa ay umuuga. Ang lupa ay nag-ibang lubos. Ang lupa ay lubos na nasira. Ang lupa ay nakilos ng di kawasa. Ang lupa ay gigiray na parang lamo at mauuga na parang dampa. Kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, no? 1,000 taon na ang nakararaan. Almost 3,000 years na napasulat sa Biblia nung sabihin ito ng Diyos at inilarawan ang mga pangyayari, no, o mga sitwasyon meron kapag nauuga ang lupa. Ang sabi, ang lupa ay gigiray na parang lango o lasing. Ganyan ang nararanasan ng mga tao. Kapag ikaw ay natapat, no, yung sinasabing nasaksihan mo at na-experience mo ang lindol, talagang mahihilo ka, mga kapatid, dahil ang lupa ay nauuga, no? Wala yung pinag-iwan sa, kumbaga sa isang palay, kapag ginaganon nyo ang bilao, gumagalaw ang mga palay. Ganon ang itsura natin, ang larawan natin kapag nagkakaroon ng shock o pagyanig sa ilalim po ng lupa. Kaya marami pa rin ang tao na pinipilit, no, sikapin na maimbento nila yung isang uri ng makinarya na para ma-predict nila ang sinasabing earthquake, ngunit sa katotohanan hanggang ngayon ay hindi nila mapipredict. Bakit kaya hanggang ngayon ay hindi kayang ipredict ng tao? Sapagkat sadyang may mga pangyayari sa buhay na ito na sadyang hindi kayang ipaliwanag o kayang arukin ng dunong ng tao. Dahil ang lumikha ng lindol ay ang ating Panginoong Jesucristo. Katunayan, sinabi po yan sa aklat ng Nahum sa kanyang Kapitulo 1. Ganito po ang pahayag ng Biblia. Ang pruweba po, ang dokumento na papatunay na ang ating Diyos mismo ang may likha nito. Ang mga mundo ay nanginginig dahil sa Kanya. Ang tinutukoy na Kanya doon ay ang ating Panginoong Diyos. At ang mga burol ay nanatutunaw, at ang lupa ay lumilindol sa kanyang harapan. Oo, ang sanlibutan at ang lahat na nagsisitahan dito. No? Bagamat ang ating paksa, mga kapatid, ay tungkol sa lindol, maging yung mga bagyo at mga unos, mga kapatid, ito po ay daan ng ating Panginoon. Siya po ang lumikha ng mga bagay na ito. Kaya sinabi sa aklat ng Isaiah 55:8 hanggang 9, hindi po pwedeng maintindihan talaga ito ng tao, no? Bagamat kaya nilang pag-aralan ito, ngunit hindi magagawang i-predict ito. Bakit? Sapagkat ang Diyos na ang lumikha ng mga pangyayaring ito o ng mga katastrofeng ito. At may dahilan kung bakit
nagkakaroon at lumilikha ng lindol ang ating Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Maiiwasan ba ito ng sangkatauhan? Hindi po, sapagkat malaon ng sinabi ito ng ating Panginoon at ipinagpauna niya na sa huling panahon, bago pumarito ang ating Panginoon, bukod sa mga iba't ibang uri ng kaguluhan, ng mahirap na pamumuhay, isa dyan ang mga katastrofeng katulad nito na mangyayari at masasaksiyan ng daigdig katulad ng sinasabing malalakas na paglindol. Kaya ano ang dahilan kaya pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ng lindol? Ano nga ba ang dahilan? No? Kasi maraming tao hanggang ngayon, may mga exaggerate na mga tao na nagpipredict, ang mundo ay magugunaw na, matatapos na. May mga humula pa noon na sa taong 2012, matatapos na nga dadaw ika ang sanlibutan. May mga samahan o mga sekta ng pananampalataya na nagpipredict, nanguhula na sa ganitong taon matatapos ang sanlibutan. Talaga nga bang sa ganitong paraan matatapos lang ang daigdig? Hayaan natin ang banal na kasulatan ng sumagot. At higit sa lahat, ano po ang dahilan kung bakit nga nagpaparanas ang Diyos ng ganitong pangyayari sa ibabaw ng lupa? Ang dahilan ay sa aklat po ng Roma. Ganito po, sasagutin tayo ng banal na kasulatan. Ito po ang dahilan kung bakit ipinahintulot ng Diyos na magkaroon ng paglindol sa ibabaw ng lupa. Sa Roma, mga kapatid, sa Roma Kapitulo 1, pangkating 1, talatang 18, patuloy po mga kapatid. Sapagkat ang poon ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito ay pinahayag ng Diyos sa kanila, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanlibutan ay nakikita maliwanag, sapagkat ito sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang mga walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang may dahilan. May unos, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, hindi niniwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mga nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalagan nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ang mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang. Ito po ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong nakakatakot na pangyayari sa sanlibutan. Itong pagyanig ng lupa o lindol. Dahil una, gusto paalalahanan ng Diyos ang sangkatauhan. Bakit? Dahil sa kasamaan ng kanilang nagawa. Ano ba yung kasamaan na nagawa ng tao? Na nasaksihan noon hanggang ngayon at lalong tumindi ang kasamaan. Yung paano tumaas ang antas ng sinasabing teknolohiya, gayon tumindi ang kasamaan ng tao sa ibabaw ng sanlibutan. At isa sa pinakamasamang nagawa ng tao ay ito, yung palitan nila ang kalwalhatian ng Diyos. No? Ang palitan nila ang kalwalhatian ng Diyos na sana'y luwalhatiin nila ang Panginoon. No? To glorify His name. Ngunit ang wika, nagsipaglingkod sila sa larawan ng tao na nasisira sa mga larawan ng hayop. Ito ang isa sa dahilan kung bakit nangyayari ang mga kalamidad na katulad nito. Nililiglig ng Diyos ang lupa dahil sa kanyang galit. Alam niyo mga kapatid, at alam natin, nananampalataya tayo at naniniwala. Hindi katulad ng maraming mga tao na akala nila kapag sumasapit ang ganitong pangyayari ay katapusan na ng mundo. Hindi po. Bakit? Sapagkat ang ibig lang ng Diyos, ang tao ay gumita sa ating Panginoon. Ang gusto ng Diyos, maalala nila na merong Diyos na lumikha ng buhay. Bakit? Ano ba ginawa ng tao? Ang Diyos ay dapat sambahin at paglingkuran. Ngunit ang pinaglingkuran ng tao ay ang mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Ang masakit nito, maraming iba't ibang mga pangyayari na naganap sa buhay na ito, katulad ng mga
ginawa at nilikha ng Diyos na siya ang may order gaya ng pagkakasal. Ano ba ginawa ng tao ngayon? Gawa ng tao, pinayagan nila sa kanilang sarili dahil sa kanilang kasamaan. Na kung ating babasahin, patuloy ang talatang ito. No, hindi lamang pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, kundi nagsipaglingkod sila sa nilalang kaysa sa lumalang. At dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mahahalay. No? Ipinahintulot sila ng Diyos. Ang nagawang halay ng tao, magkaroon pagsisiping ang lalaki sa lalaki. Di ba't ngayon isinusulong ngayon yung sinasabing same-sex marriage? Ang tao hindi pa nakontento doon. Hindi niya gustong palitan yung katutubong kagamitan na ibinigay sa kanya ng Diyos. No? Yung palitan niya yung kanyang kasalian. No? Yung hindi siya nakontento doon sa bigay sa kanya ng Diyos. Kaya hindi ko malilimutan yung pangyayari noong 2004, mga kapatid. Di ba sa Phuket, Thailand, maraming namatay doon? No? Yung mga nasa beach, yung mga nagre-relax doon, yung mga nagbabakasyon. Alam niyo, sa isa sa dahilan, naniniwala ko bakit isa yun sa matitinding tinamaan ng sinasabing tsunami. Dahil yung lugar na yun, yun ang talagang sentro o puntahan ng mga tinatawag na sodomist. No? Yung mga pinapractice yung sinasabing sodomy, yung pakikipagrelasyon sa lalaki at sa lalaki. Yung ibig na gustong palitan yung kanilang pagkalalaki, yung tinagawa Yung sex transplant na sinasabi, doon po ginagawa yun. At naniniwala ako kung bakit pinaranas yun ng Diyos sa bansang yan upang ang taong wika maalala na ang Diyos ay marunong din magalit. Na ang Diyos ay hindi puro pag-ibig. Marunong magalit ang Diyos at sa paraang ganito gusto niyang iparanas sa tao upang ang tao wika ay magkaroon ng takot sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, sabi nga sa Biblia, kung may naitala, 9.5, pinakamalakas, meron pang lindol na malakas na mangyayari. Ayon sa hula ng banal na kasulatan sa Apokalipsis, Kapitulo 16, sabi yun, magkakaroon ng malakas na lindol na hindi pa nangyayari. Ito ba ang lindol na ito ang magiging katapusan ng lahat ng mga bagay? Hindi po. Sapagkat maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga pangyayaring ito ang dapat na magbago sa pag-iisip at gumising sa tulog at bulag na kamalayan ng maraming tao sa ibabaw ng sanlibutan ito. Ang gusto ng Diyos, luwalhatiin siya at ibalik ang karangalan sa Kanya at lalo tigit magsisi sa kasalanang ginawa ng mga taong masasama. Dahil hindi po ang mga pangyayaring ito ang magiging final na pagpaparanas sa galit ng ating Panginoon. Alin ba yung finale? Yung talagang supreme o superlative na masasabi natin talagang magiging parusa ng Diyos pagdating ng araw. Hindi po ang pagyanig ng lupa, kundi yung sinasabing apoy na walang hanggan na pagsubok ng Diyos sa lahat ng mga taong naging masama at hindi nagbalik loob at kumilala sa ating Panginoon. Kaya panganyaya niya, magsipagsisi. Ito dahilan kung bakit nangyayari mga pangyayari ito. Maisip ng tao na pagsisihan nila hanggat may pagkakataon at maalala nila hindi habang panahon ang Diyos ay mapagpahimod. Kaya sinabi sa aklat ng gawa, kami doon, ang iniaalok ng Diyos, magsisi kayo at magpautismo ang bawat isa sa inyo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pagsisisi na unay ay pagtalikod sa masamang gawa. Una sa lahat, mga kapatid, hindi po tayo humakatol sa mga bakla, sa mga lesbian. Pero may hatol po ang Diyos sa kanilang mga ginagawa. Alin yun? Yung pakikipagniig o yung sinasabing sexual intercourse. Yun po ang minamasama ng ating Panginoon. Yun po ang hindi niya pinapayagan. Wala naman tayo nagagawa Di ba? Kung talagang pusong babae ang isang lalaki. Ang ayaw lang ng Diyos, yung gagawa siya ng bagay na ayaw niyang mangyari na naging dahilan kung bakit sinunog niya noon ang Sodoma at Gomora. At ito nga ang dahilan kung bakit nagpaparanas ang Diyos upang ang tao ay magsisi
sa kanilang mga pagkakasala. Ang pagsisisi ay lagi ang pagtalikod sa gawa ng masama. Saan ginagawa ang pagsisisi? Maliwanag na sinasabi doon sa Gawa 2:47. Sa English version, sa King James version, ang sabi doon, praising God and having favor to all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Matatakasan lang ng tao, no, ang pinakamatinding catastrophe na maaari niyang maranasan sa buhay na ito, kung siya ay lubos na magsisisi, at yung kanyang pagsisisi ay gagawin niya sa isang dako o sa mga tao na kung saan nandun at nakalaan ang pagpapatawad ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos ay nakalaan sa kanyang nag-iisang iglesia na kung saan dito ginagawa ang paggawa ng kabanalan at paglilingkod. Kaya napakapalad natin, mga kapatid. Hindi natin pwedeng minusin at manapa yung mga tao na minamaliit ang iglesia, nagkakamali po sila. Bakit? Sapagkat ang iglesyang ito ay ang tanging daan upang matakasan ng tao ang galit na darating. Kaya mali yung paniniwala ng maraming tao na yung mga baha, yung pag-uga at pagbiyak ng lupa, yan ang magiging wakas ng lahat ng tao. Hindi po, sapagkat merong huling wakas na ipararanas ng Diyos sa tao. Yun nga, sa araw ng paghukom. Kung gayon ang pangyayaring ito ay sadyang hindi maiiwasan at mangyayari sa sanlibutan, ano ang dapat gawin ng tao? Pwede natin itong i-share sa ating mga kaibigan, mga kapatid, na hanggang ngayon ay hindi naniniwalang may Diyos, na hanggang ngayon ay hindi pa rin naniniwala na mayroong judgment day at ipagsusulit ang tao pagdating ng araw. Ano ang dapat gawin ng tao na namamalas at nadarama na ang pagkakaroon ng ganitong uri ng catastrophe gaya ng paglindol sa ibabaw ng lupa? Ito ang dapat na gawin ng tao sa gawa o sa aklat ng 1:29. At ngayon ay sinasabi ko sa inyo bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Mga kapatid, hindi dapat tayo magkaroon ng puwang sa puso ang takot pag nakikita natin ito. Mana pa, dapat lalong lumakas ang loob natin. Kung sa buhay na ito ay maraming masasakit at masasamang pangyayari pa tayo masasaksihan, hindi na dapat tayo matakot doon. Bakit? Sapagkat sa dami ba naman ang pinagdaanan natin sa buhay na ito, ngayon ka pa ba matatakot? At habang nakikita mo ang mga pangyayaring ito, dapat lalo kang ma-excite, mga kapatid. Lalo kang magkaroon ng eagerness at alab, yung burning spirit dapat nasa iyo. Bakit? Sapagkat ya'y palatandaan na malapit na ang pagparito ng ating Panginoon. Kaya ang payo at paalaala sa atin sa Zephaniah, sa Book of Zephaniah, chapter 2, verse 2 hanggang to 3, sabi doon, hanapin ninyo ang Panginoon. Hanapin ninyo siya habang siya'y masusumpungan. Hanapin ninyo ang kanyang kaamuan. Sa ganitong paraan kayo para ang wika ay malilingid tayo sa galit ng ating Panginoon. Hanggang may pagkakataon, ito sana ang gawin ng tao. Ngunit tayong natagpuan na ang ating Panginoon, ang tanging gagawin na lamang natin, ingatan na lamang natin at panatilihan ang dahon ito na kung saan ito ang magiging kandungan natin hanggang sa wakas. Bakit? Sapagkat sa pagparito ng Panginoon, tandaan natin, mga kapatid, hanggat may lingkod siya ritong nabubuhay, hindi lubos na mawawasak ang mundong ito. Bakit? Sapagkat darating ang Panginoon na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel ang wika sa unang Korinto at sa unang Tesalonika. Tayo'y sama-samang kakaunin ng Diyos. And after that, pagkatapos na kunin ng Diyos ang kanyang mga lingkod, buhay man o namamatay sa kanya, doon palang magkakaroon ng lubos na kaguluhan at chaos sa ibabaw ng lupa. Bakit? Sapagkat aalisin na ng Diyos totally yung kanyang restraining power. Bakit? Wala na siyang ipagsasaalang-alang dito eh. Wala nang lingkod dito. Kaya hanggat may pagkakataon tayo, mga kapatid, laksan natin ang ating loob. At lalong magpatibay ng ating pananampalataya kapag nakikita natin ang napapasamang daigdig na ito. At ang mga pangyayaring ito na hindi na kayang iwasan. Bakit? Sapagkat ito'y idinakda ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, ang sino nang humahanap sa atin
ay makasusumpong. Mapalad tayo kapatid, sapagkat nasumpungan na natin siya. Nasumpungan natin siya sa bahay na ito na siyang sanggalang at magiging kandungan natin at tanggulan natin hanggang sa kanyang pagbabalik. Ito ang bahay ng Diyos, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, sana ang munting aralin ito ang lubos na magpatibay sa atin. Umaasa ako na nabigyan tayo ng impormasyon at lalong maging handa tayo sa mga pangyayari pang magaganap sa buhay na ito. Ngunit lalo higit ang wika nga ng Biblia, mapalad ang aliping, datnan siya ng Panginoon kung gayon ang kanyang gagawin. Kaya sabi nga, mapalad ang aliping datnin ng Panginoon, gayon ang kanyang ginagawa. Magsamantala tayo mga kapatid, maging matibay sa pananalig, sa pag-asa, sa pag-ibig, sa pagkakaisa, sa ganitong paraan, matitiyak natin na tayo'y nanganandong at lalo tigit sa kanyang pagbabalik, makakaasa tayo sa pagliligtas ng ating Panginoon. Sana mga kapatid, ang munting araling ito ay magbigay ng lakas ng loob sa atin, inspirasyon, pagpala sa atin mula po ngayon at magpakain. Sa banal, dakila at mga kapangyarihang pangalan ng ating Panginoon. Hayaan niyo po mga kapatid, na kayo'y batiin ko ng kapayapaan. At sa ating pagpapatuloy, tayo po ay dadako sa sermon ng Panginoon, mga kapatid. Ang petsa po ay kalimang linggo, Oktubre 11, 2015, mga kapatid. At nalalaman natin po, mga kapatid, na nalalapit na ang tinatawag na taon ng pagpapasalamat. Kaya naman muli ay ipinaalam sa atin ang gaya ng sinasaad ng ating paksa sa linggong ito na tinatawag na ang makatuwiran na layunin ng pagpapasalamat sa Diyos. Ito ay upang lubos na maunawa natin, mga kapatid, ang tunay na pagpapasalamat sa ating Panginoon, ang tunay na paghahandog sa Kanya na makapagbibigay ng kaluguran, mga kapatid, hindi sa tao, kundi sa harap ng Diyos na ating papasalamatan sa isang taong singkat na patuloy lilipas na naman muli sa ating mga hirap na buhay. Kung kaya na po kaagad na magbangon tayo ng katanungan, ano po ba ang makatuwirang layunin ng pagpapasalamat sa Diyos? Sa kalagayan natin bilang tao, may mga layunin tayo sa pagpapasalamat sa ating kapwa. Lalo na natin kung tayo'y nagkakaroon ng pinagkakautanan ng loob. Kung kaya may mga bagay na naibibigay natin sa ating pinagpapasalamatan. May mga bagay na material na mas mahalagang bagay na ikaga regalo na ibinibigay natin pinagkakaloob sa ating pinagpapasalamatan kapwa. Subalit, sa larangan ng tinatawag na paglilingkod natin sa Diyos, kinakailangan alamin natin ang tunay na layunin natin sa pagpapasalamat sa Kanya. Ang Biblia mismo ang may salita at may sabi na dito'y isinasaad lahat ng paraan kung paano natin mapiplis o tinatawag na mabibigyan ng tinatawag na tunay na pagpupuri at pagpapasalamat ang Diyos. At gaya ng sinasabi ko, isang taong singkad ang muling lilisan at tayo po ay pinagkalooban ng Diyos. Hindi lamang yung biyaya sa buhay na ito, kundi maging hiram na buhay at kalakasan at higit sa lahat ang biyaya ng pagkaunawa sa kanyang mga katuwiran. At gaya ng sinasabi sa Korinto, sa kanyang pangkating siyam, ang talata, mga kapatid, ay 15. Na ang wika noon, ayon kay Apostol Pablo, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masayo, mga kapatid. Doon sa pagpapasalamat niya, sinabi niya kaloob na hindi masayo.
ang tao sa buhay na ito, mga kapatid. Lalo ng Diyos ang pag-uusapan, maraming binigay na hindi man lang naiisip ng tao ang kahalagahan. Kaya kung tutunguhin natin yung natin sinasabi ng mga translation sa banal na kasulatan, ang mga pagpapaliwanag ay naroon na pinakamatitindi, mga kapatid. Nagaya ng isinasaad doon sa Good News Bible sa gayon din, talata at versikulo. Let us thank God for His priceless gift. Walang halagang kaloob ng Diyos ang wika, mga kapatid. Walang price na may tutumbas na ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Maging sa International Standard Version, thanks be to God for His incredible gift ang wika. Regalo ng Diyos, lalo ng buhay. Ang buhay, lalo ng buhay Kristiyano na tayo inilagay sa paglilingkod. At doon sa King James Version, thanks be unto God for His unspeakable gift ang wika, mga kapatid. Walang may tutumbas. Nagulong pananalita, bagay at ikala priceless na regalo ng Diyos sa ating mga kapatid. Na tayo bilang tao, sa kalalagayan natin bilang tao, gaya ng sinasabi ni Apostol Pedro, nagkamit ng awa at ng kahabagan sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, sinabi sa Roma 9:15, naawa sa kanyang ibig kaawaan. Mga kapatid, tingnan niyo lamang ang pagkakatawag sa atin. Di po ba? Hindi yung marunong, hindi yung mga intelihente sa buhay nito, hindi yung may mga karangalan, kundi pinili ng Diyos at kinahabagan ang tinatawag na kababaan. At tayo isang bahagi ron, mga kapatid, sa kahabagan ng Diyos at awa. Na tayo bagamat ganito ang katatayuan sa buhay na ito, kinahabagan at kinawa ng Diyos, inilagay sa tinatawag na paglilingkod, sa tunay na paglilingkod, sa isang tunay na Diyos, mga kapatid. Kaya ito yung naging karanasan, maging ng mga una na lingkod. Lalo na, sa isang halimbawa sa banal na kasulatan, itong isang apostol na si Apostol Pablo, mga kapatid. Kasi siya, namuhay nung una, nang wala pa sa loob ng iglesia, isang mamusong, manlupig, mga lipusta ang wika. Ito ba? Ganyan ang katatayuan natin sa mundo ito kung tayo wala pa sa iglesia. Walang kalaman sa tinatawag na layunin at patakaran ang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Gaya ni Apostol Pablo, naging mga bagong gusto manguusin, makalipusta. Gayon ba yung wika? Ginahabagan ako sapagkat ako'y ginawa. Ang ginawa ko'y sa di pagkaalam ng kawalan ng pananampalataya. Sa di pagkaalam nagagawa ng tao yun. Ngunit dahil sa pagsusulikap, hindi lamang ni Apostol Pablo, maging tayo na nasa loob na ng iglesia na nilagay ng Diyos. Sikap tayo. Nakinig tayo ng mga aral. Nakinig tayo ng ilang buwan na tinatawag na pag-imisyon sa ating mga tahanan. At tayo, tinubuan ng pananampalataya, tinanggap ang aral at inilagay ng Diyos, hindi mo naman, kundi pinalambot ng Diyos ang ating puso, niyakap ang tinatawag na paglilingkod na ito, mga kapatid. Kaya na yung Apostol Pablo, naging karanasan natin lahat yan. Dahil sinasabi sa unang Korinto, sino ang gumawa sa iyo na ikaw ay matanging? Ang Diyos pagpipili, walang itinatanging tao. Mga kapatid, ano man ang kalalagayan mo sa buhay, ano man itsura mo, mga kapatid, matangkad ka man,
hindi namimili ang Diyos, walang itinatangi mga kapatid. Ngayon ano pa po ang kahabagan o awa ng Diyos na makatwir at pagpasalamat natin mga kapatid? Yung maisip natin, yung sinasabi sa Roma 7:24, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin? Pero nasabi ni Apostol Pablo, nasulat niya sa mga taga-Roma, sino ang magliligtas sa akin? Lalo na, mga kapatid, kung dumating yung sinasabi sa Isaias, na pagkakataon yun mga kapatid, na tiyak na darating, bakit sinasabi sa Isaias 10:22 hanggang 23, sapagkat bagaman yung barang Israel magiging barang buhangin sa dagat, ang isang lalabi lamang sa kanila ay malulumbalik. Ang kalipol ay naipasya na magtataglay ng katwiran, sapagkat ang kagibahan at ang ipinasya gagawin ng Panginoon ng mga mo sa gitna ng buong lupa. Ito, excuse me po, ang sinasabi sa banal na kasulatan, ano mo yan, wika? Makikita ang kahabagan kung may ipakita natin sa Diyos ang tunay na pagpapasalamat. Bakit? Ang pagkalipod na darating at wika na ito naipasya na. At kung ating pag-aaralan maigi, mga kapatid, sa banal na kasulatan, sa dinami-dami ng tinatawag na dahil siligtas ng Diyos, ngunit sinasabi sa Roma, kung ang bilang man ng Israel ay tulad sa buhangin sa dagat, ang malabi lamang ang maliligtas. Kung di lamang ang maliligtas, mga kapatid. Kaya, pagpursihan natin ang bagay na ito. Pagpursihan natin ang awa at kaloob ng Diyos na inilagay tayo sa iglesia, mga kapatid. Sapagkat ang pagliligtas, tinitiyak ang tinatawag na kagibahan ay naipasya na at yung maliligtas, kukunti naman. Sa pagdakot ng buhangin sa dagat, mga kapatid, pagwisik na gano'n yung lalabi lamang dito. Kukunti. Ang tinatawag na maliligtas. Ngayon, sinasabi natin na ang katiyakan ng kaligtasan, mga kapatid, ay nasa loob ng iglesia. Bakit? Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, sa Efeso 5:23, ang pagliligtas na gagawin ay ang Diyos ang magliligtas, si Kristo. At kung ating pag-aaralan sa banal na kasulatan, si Kristo ang ulo ng katawan, mga kapatid, na siyang tagapagligtas ng katawan, mga kapatid. Si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. Kaya, dito aariin tayo yung magiging karapatan. Sinabi sa Thessalonica 1:4-5 kung bakit tayo aariin karapatan. Dahil sa ating mga pagtitiis. Dahil sa ating mga pagtitiyaga. Mga pagtitiis na dinaranas natin na bilang pagpapatunay na iglesia ng Diyos ang siyang magtataglay ng kaligtasan, mga kapatid. Sapagkat dito ang pagpulo natin, ang numero unang pastor natin, wala nang iba kundi ang Panginoon, si Kristo. Siya ang ulo ng katawan at ang katawan ay ang iglesia, mga kapatid. Hindi ba? Na ito ang mga nakatala sa langit ang wika sa tinatawag ni Hebreo 12:23. Pinatunayan na dito ang tunay na kaligtasan, maliban na lamang kung tayo po
Ang may kanon sa unang Korinto, ni Apostol Pablo, sa 15:1 hanggang 2. Kaya kung kayo mananampalataya ng walang kabuluhan, alam niyo yung pananampalataya ng walang kabuluhan, mga kapatid, na parang magang nakikigaya-gaya ka lamang. Na kung kaya ka lamang nananatili sa paglilingkod sa iglesia dahil nahihiya ka sa iyong kapwa kapatid at halos napipilitan ka ng sumamba. Hindi. Kundi pagkusuriin natin ang ating mga sarili kung tayo nasa pananampalataya pa. Bakit, mga kapatid? Ikinutuwiran. Doon sa Juan 15:5-6, ako ang puno, ikinumpara sa puno ng ubas. Mga kapatid, siya ang puno ng ubas. Kung puno ng ubas ang wika ng Panginoon. Kayo ang aking mga sanga. Ngunit, kung kayo'y hiwalay, ay wala kayong magagawa. At ang sanga na hiwalay ang wika ay matutuyo at itatapon sa apoy at mga susunod, mga kapatid. Kaya sa puno ba, ito paghalimbawa ng ating Panginoon eh. Kaya hindi ka dapat mahiwalay sa tinatawag na tunay na bayan ng Diyos. Sa tunay na itinayo ng Diyos, na doon pumasok din, mga kapatid. Si Apostol Pablo sa kanyang katiyagaan sa paghanap ng tunay na Diyos, mga kapatid, tunay na iglesia. Pinatunayan yan ni Apostol Pablo sa kanyang pananalita sa unang Korinto 1 hanggang 2. At ang kanyang kapatid na si Sostenes ang wika ay nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid. Sapagkat kung tayo hiwalay sa iglesia, parang tayo isang sanga na nabali, natutol. Kaya anong kalalagayan, mga kapatid, di po ba? Pag ang isang sanga na nabali, naputol sa puno, naalis sa nagkakakabit sa tinatawag na puno, wala nang dadaloy na sustansya, wala nang dadaloy na buhay, at ang sangyo ay matutuyo, at ang kalalabasan, magiging panggatong sa apoy. Kayo din sa paglilingkod. Mga kapatid, pag naalis ka sa paglilingkod na ito, mga kapatid, bagamat wala tayong tiwalag sa iglesia ito, mawawalan ka ng sustansya yung biyaya ng Diyos na mga aral, mga pagpapaunawa sa atin. Ang tungkulin at layunin na ipinagkakaroon sa atin ng Diyos upang maalaman natin ang tamang paraan ang tinatawag na paglilingkod sa Kanya. Mawawalan natin. At tulad sa isang sanga, mawawalay sa isang puno. Tuyo! Patay sa pananampalataya. Ano po ang aral na ibig ipaunawa sa atin ng Panginoon? Ukol sa habag na iniukol niya sa atin sa makatuwiran, dahil makatuwiran ipagpasalamat sa Kanya. Madalas nung sabihin, mga kapatid, marami sa atin na magkaroon sa ano, ipagpapasalamat ko sa Diyos. Isang taong singkad, halos hikaw sa buhay na ito, maraming suliranin, maraming problema. Mga kapatid, hindi pa tapos ang isa, nandiyan na naman ang isa. Maraming kapatid ang nagtatanong ng gayon. Subalit, sa madalas na pagparupos sa mga lupang sinasabi ko sa kanila, alalahanin niyo lamang ang pagkakatawag sa inyo. Alalahanin niyo lamang na isang taong singkat na muli ang lilipas sa ating buhay na tayo. Siya po ay hindi naaalis sa paglilingkod nito. Ang buhay hindi pahiram sa atin, patuloy na pinahiram ng Diyos. Higit sa lahat, biyaya ng Diyos ang pananatili na binibigay niya sa atin sa loob ng iglesia. Na tayo hindi gaya ng mga sanga na mababali, kundi sa loob ng isang taong singkad muli makikita-kita tayo sa oras ng pasalamatan. At doon magpapasalamat
tayo sa mga kaloob ng Diyos na hindi masayo, mga priceless gift ng Diyos, indescribable gift, unspeakable gift na ipinigay ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos, ang wika niya, hawak ang ibig ko sapagkat naparito siya, hindi pa tumawag ng matuwid, kundi yung mga makasalanan, mga kapatid. Kaya tingnan mo, ang buhay na nating mga nakaraan nung wala pa tayo sa iglesia. Hindi kagandahan ang mga inasan natin. Subalit pagpasok ko sa iglesia, nagwika sa 1 Timoteo 3:15, ipinagbili ng Diyos kung ako'y magluwag ng mahabang panahon na ito, dapat ninyong ugaliin sa loob ng iglesia. Kaya iiwan natin yung dati nating pagkatao. Nandito na tayo sa loob ng tinatawag ng pinguluhan ng Diyos. Kinahabagan ng Diyos. Habag hindi sa Diyos, kundi habag sa sarili natin ang ipagkaloob natin, mga kapatid. Maawa at mahabag tayo sa ating sarili. Unang-una nang nagpakita ng Diyos ng habag, mga kapatid. Yung lamang pagkakataon sa atin, may tutuloy na natin kahabagan ng Diyos, awa ng Diyos sa atin. Kaya yun. Sa mga karanasan sinabit niya, dahil may kasabihan sa awit 37, ang masama ay humihirap at di nagsasanggi. Ngunit ang matuwid, nahahabag at nagbibigay. Kaya ano ang maibibigay natin sa Diyos? Ano ang layunin ng mga pagpapasalamat natin gaganapin, mga kapatid? Kundi ang maalaala natin na ang Diyos kailanman hindi nagilo. Ang patuloy na pagsaklulo sa atin sa loob ng 1 taong singkad sa mga pangliligtas sa mga kasagunaan, sa biyaya ng kalakasan, sa biyaya ng pananampalataya na kailanman, mga kapatid, ay hindi niya binigay sa marami, kundi pinili niya ang bawat isa sa atin. Kanya ng Diyos nagpapakita ng habag o awa sa kanyang kinahabagan. At kaya ni Job, papala na bagamat tayo maraming pinagpitisan sa buhay na ito, dahil ang katotohanan na riyan, ipinaalala na sa atin yung mag-aaral. At sinabi ng Panginoon, dahil sa buhay namin na ito, aasa tayo sa Kanya, lalo tayong kahabag-habag, mga kapatid. Kaya, sa loob ng iglesia, ang layunin natin, mga kapatid, ay hindi lang pang sarili o pang lupa, mga kapatid, material na bagay. Napakabagaw. Marami yung naglilingkod sa panahon ito. Na naglilingkod lamang dahil sa mga biyaya. Mga nilig ang wika, pipik, na aapaw, na akala nila'y darating sa kanila sa larangan ng paglilingkod dahil ang inaasahan nila ang pananampalataya ay paraan ng tinatawag na pagkakamit ng biyaya. Yan marami. Yung umasa sa mga miracles, mga biyaya, dito lamang gusto nilang matanong, mga kapatid. Mga biyayang panlupa, na ito'y napakabago ang wikang po. Napakabago na hinihingi mo sa Diyos. Sapagkat ang katuwiran ng Biblia sa iyong lakas, kakain ka ng tinapay. Ang ayaw mo ay kumain. Ganyan ang kalakaran. Kaya, ang buhay, sa buhay niya ito, mga kapatid, magpapawis ka bago mo kami. Ganyan din, mga kapatid, sa larangan ng pinatawag na paglingkod, ang paggawa ng mabuti.
ang pag-ibig na tinuturo ng Diyos. Yung pagtulong na gaya ng pamanhik sa mga taga-Pilipos, sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Iyon ang isang bagay na maibabalik natin sa Diyos na pagpapasalamat. Kahit sinabi sa Hebreo 13:15 hanggang 16, let us then always offer praise to God as our sacrifice through Jesus, which is the offering presented by lips that confess Him as Lord. Do not forget to do good and help one another, because these are the sacrifices that please God. Ito ang totoong nakalulugod sa ating Panginoon, mga kapatid. Isang buhay mo ito eh. Pag may pinagkakautahan ka ng loob, mga kapatid, kaibigan, kumpare, o kayo, nagpasok sa trabaho eh. Iniisip ko, paano kaya mag-ibis si pare? Paano kaya mag-ibis ang tao ito na pinagkakautahan ko ng loob? Magkukumpare ka ngayon ng gift, mga kapatid. Aalamin mo pa, ano pa yung gusto nito? Maligan ko sa kanya para mapalulog ko siya. Mapasaya ko siya. Ay lalo nahigit sa Diyos, mga kapatid. Yung isang taong buhay, pagliligtas. At ang pahiram na buhay. At ang biyaya na kung saan ang habang hindi kayo naman nakalimutan ng Diyos sa atin na ibinigay niya. Yung habang napapasok tayo sa loob ng iglesia na tayo kung paunawaan ng Diyos ng tunay na layunin sa paglilingkod, mga kapatid. Doon makikita yung pagtulong mo. Yung sinasabi, let us help one another, mga kapatid. Yung pagtutulungan, mga kapatid. Ito ang sinasabi at batas ukol sa layunin ng tunay na pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Hindi mo na kailangan isipin yung mga bagay na hindi ako nagkamit. Naginihiling ko sa Diyos sa isang taong singkat. Hindi ako nagkamit ng maraming biyaya. Hindi ako nagkaroon ng tangkilik na marami. Yung babasihan ang paglilingkod natin sa Diyos, mababa. Kung yung tunay na goal natin sa paglilingkod sa loob ng iglesia nito, ay yung mahalin natin ang tinatawag na tamang paraan ng paglilingkod upang sa tamang paraan ng paglilingkod natin ngayon, mapasama tayo mapabilang sa kukunti na malalabig kaya diligtas na natin. Marami ang hirap na sakit sa buhay nito, mga sakit. Mga hirap ng damdamin. Subalit, sa pagtsatsaga at pagtitiis natin ito, paraan ng Diyos upang tayo linisin. Upang tayo makita ng Diyos sa pagsusumigas at pagsisikap, mga kapatid. Ang isang sundalo man, hindi ka agad na mapasok bilang sundalo kalumang larangan ng buhay nito. Maging ka naman gusto mong tapusin kurso, hindi ka agad magiging abogado kung hindi ka magsusunod ng ilay, kung hindi ka magpupwet, kung hindi ka magpapagod. Ilalo na yung goal natin sa iglesia nito ang makarating at makasama ang Diyos, mga kapatid. Hindi ko nabautismo ka sa loob ng iglesia agad-agad. Ligtas ka. Maling paniniwala yun. Sapagkat sa oras na mabautismuhan ka, yung pala ang bilang na doon, mga kapatid. Malalaman ko ang layunin, ang tunay na pagtatapat sa Diyos. Yung pala yung unang bahagi ng iyong paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, sa paglapit natin sa ating Panginoon, sa ating pagpapasalamat,
Ang isa sa marapat nating isipin at gawin, mga kapatid, ay yung sinasabi sa Ebro. Sa kanyang 4:16, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa lupa ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa, makasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Diba? Lapit tayo na hindi umurong sumusulong, kundi lumapit tayo may pagkakatiwala sa Diyos. Hihingin muli tayo ng taong singkad na darating sa ating buhay. At ang maging priority naman natin sa paghiling, ang panatilihin tayo sa loob ng Iglesia. Anong sakit at hirap sa buhay na ito, gaya natin ang pangako natin sa Diyos nung tayo bautismuhan, walang makapaghihiwalay sa paglilingkod natin sa Diyos. Sapagkat bagamat tayo hindi naging mapalad, hindi nagkamit ang maraming biyaya sa buhay na ito. Sinabi sa Mateo 5:7, mga kapatid, ito ang lubos natin pagkakatandaan. Mapapalad ang mahabagin, mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Ang number 1, ulat kahabagan mo yung sarili. Kahit sa magpapasalamat, mga kapatid na darating, aasahan ng Diyos ang bawat niya sa akin. Sa layunin ito, ang ipagpapasalamat natin. Sa layunin, ibinigay niya ng mga regalo, mga kaloob na di masayod sa ating lahat, mga kapatid. Na ipinawa ang patuloy natin pakaisipin sa oras na tayo nagpapasalamat. Tayo ay nagbibigay ng makatwirang pagpapasalamat sa Diyos. Pagpala sa inyo sa akin, sa ating lahat. Mula po ngayon at magpakailanman. At bago sa ating pagtatapos sa linggo ito, mga kapatid, muli nag-aalala ko na tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Manandali ang ginupo po tayo at tumikit ng ating mga mata upang muli pagkatiwala natin sa Diyos ang darating na bukas. Panginoon namin Diyos, Ama na lupang dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Sa muli ay pagbibiyaya mo sa amin nag-aaral. Sa layunin, ang mag-aaral na ito ay maging kalakarangan sa aming buhay. Hindi lamang namarinig nawa namin ang mag-aaral na ito, kundi naway tumimik sa aming mga puso, aming panatilihin, at makala namin habang kami nabubuhay, alalahan mo, Panginoon, ang lalaking tinagot mo sa aming kalagitnaan ng kanyang kalakasan. Pagpapalain mo siya, Panginoon, sa mga biyaya, hindi lamang ng pangailangan sa buhay nito, kundi ng kaalaman pa. Damay mo ang mga mga sila na mga nasa malayong bayan, Panginoon. Nawa, ay patuloy mong ingatan, patuloy mong iligtas sa anumang kasakunan, upang nagsagayon, kung muli silang bumalik sa aming kapiling, nagkasama-sama kaming muling nagtitiwala, nagpapasalamat sa iyo sa atong punan. Nawa ang lahat ng bagay, Panginoon, sa punang hindi ng bagkit ng umitong galang. Aming mga kahilingan sa aming mga puso. Ang aming hinihiling na pagpapatawad sa aming mga kahinaan. Gagawin mo sa bawat sa amin, ang aming hinihiling. Sa pangalan ng Diyos Kristo Jesus, tunay at tangi namin tagapagligtas. At tayo po, mga kapatid, ay magtatapos na rin po. Tanggapin po natin ang basbas ng ating Panginoon. At ngayon, tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang mabiyayang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Sa inyo dyan, sa malalayong bayan, sa ating lahat, mga kapatid, sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po ngayon at magpakailanman. Kapayapaan po.